kamusta sa lahat? Para sa ating gagawing proyekto ngayon, kakailanganin natin ng kompresor na gumagana mula 3 hanggang 9 na boltahe, isang bateryang 18650, isang charging control board na TP4666, isang maliit na pindutan, at isang maikling piraso ng tubo. Nagdesisyon akong gamitin ang bilog na lalagyan ng bitamina dahil akma ang diameter nito sa proyekto. Sa ilalim na bahagi ng lalagyan, kailangan nating gumuhit ng marka. Pinutol natin ang minarkahang bahagi gamit ang metal na lagari. Mag-drill ng butas sa gitna ng kahon, tapos gumawa ng uka sa itaas gamit ang bilog na nadfill. Dito sa bahagi ng kahon, ilalagay natin ang kompresor. Sa natitirang bahagi ng kahon, gumawa rin ng bilog na uka para magdikit ng maayos ang dalawang bahagi. Ikinabit natin sa motor ng kompresor ang dalawang kawad at binalutan ng electrical tape para masigurong mahigpit ang paglagay ng ikalawang bahagi ng kahon sa motor. Isuot ang kahon tapos idikit ang piraso ng leeg ng bote. Sa loob, ilalagay natin ang 18,600, 50 na baterya at lalagyan ng kaunting hot glue. Sa takip ng bote, gumawa ng 2 butas, isa para sa pindutan, isa para sa USB Type-C port. Kailangan ang port para pagkatapos ay ikonekta ito sa board para sa control ng charging, TP45 matigas. Para hindi matanggal, ididikit natin ito gamit ang hot glue. Kumuha ng kahon na may kompresor at TP45 matigas board tapos ikonekta lahat ayon sa diagram sa screen. Ganito ang kinalabasan ko. Tulad ng nakikita ninyo, gumagana lahat. Maingat nating ilalagay ang board at isasara ang takip. Suriin ulit natin kung gumagana pa lahat. At pagkatapos nito, kumuha tayo ng maliit na piraso ng tubo. Kailangan idikit ang tubo sa inlet ng kompresor, doon sa parte kung saan hinihigop ang hangin. Para tumibay ang dikit, lagyan ng kaunting baking soda. Ayan, tapos na ang ating do-it-yourself project. Tulad ng nakikita ninyo, maayos ang pagkakagawa. Ngayon, panoorin ninyo kung paano ito gumagana. Halimbawa, kumuha tayo ng piraso ng longganisa at ilagay ito sa loob ng plastik. Ipasok natin ang tubo sa loob ng plastik at hawakan itong mabuti gamit ang kamay. Buksan ang switch at hihigupin ng kompresor ang hangin mula sa plastik. Tulad ng naintindihan ninyo, nakagawa tayo ng food vacuum sealer gamit ito. Pwede nating iseal ang iba't ibang pagkain sa plastik at alisin ang hangin sa loob, kaya mas tatagal ang pag-iimbak ng mga ito. Kapaki-pakinabang ang do-it-yourself na ito kapag matagal ang brownout. Para hindi masira ang pagkain sa ref, pwede mo silang i-vacuum seal. Pwede mo rin itong gamitin kapag aalis ka, gaya ng sa biyahe, para ma-vacuum seal ang mga sandwich at hindi masira habang naglalakbay. Ang do-it-yourself na ito ay pwedeng i-charge gamit ang normal na cellphone charger. Salamat sa panonood at paalam.